Hello guys, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So medyo nakikringe lang ako sa part na to na kung saan itong si Senator Robin Hood Padilla abay mukhang umiiwas or dumidistansya dito nga po kay Senator Rodante Marcoleta. Ano kaya yung rason? Bakit kaya? 'Di ba? Kasi ngayon parang mas pinupuri niya na itong si Senator Ping Lacson na mas maganda nga na si Ping yung maibalik at magpasalamat tayo na siya ulit yung Senate chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Bakit parang nag-iba ang ihip ng hangin ngayon ni Senator Robin Padilla? Mukhang nakainom ata ito ng tamang gamot. Sabi ko naman sa inyo, may mga times na critics tayo ni Robin Padilla, pero this time, pupurihin natin siya. Kasi I think nasa tama siyang pag-iisip. So ngayon, ito, basahin natin. Sabi niya, anuman ang ating kulay sa politika, batid ko na mahirap humiling ng kalma. Kalma daw. Baby, kalma, aray mo. Pero hindi po makakatulong sa Senado kung tayo ay magpupukulan pa ng mga putik sa kung sino man ang mamumuno sa investigasyon. Oy! What a nice word coming from you. Na dati kang bark ng bark, tapos ngayon parang bigla ka na lang isang cutie pie na little baby na tahimik na lang dahil nakasuso ka na. Diba, mga minamahal? Ano kaya yung meron? Medyo na-amaze ako dito sa binitawang salita ni Senator Robin Hood Padilla na kumalma muna tayo. Kasi ang politika sa Pilipinas, alam naman nating hot and cold. At hindi makakabuti kung magbabatuan pa tayo ng putek. Diba, kung sino man yung uupo dyan. Tapos, continue natin. Magpasalamat na rin tayo at siya ang muling tagapangulo ng komite ng Blue Ribbon mula sa majority bloc. Kesa po sa ibang mga senador na batid natin at lantaran ang tunay na kulay, ang kulay ng politika, na maaaring pagmulan ng mas mainit na palitan ng mga putik na mas magbabaon sa Senado sa Komunoy. Ay, ganun. Pero to be honest with you guys, wala talagang kalaban-laban yung minority bloc. Kaya siguro feeling ko itong si Robin Padilla na go with the flow na lang din siya. Kagaya ni Lito Lapid. Diba? O si Lito Lapid, walang pakialam yun. Kung ano yung inano ng Senado, yun na din siya. Diba? Sa lahat ng senador dyan, ang pinakawalang kwenta, si Lito Lapid eh. Diba ba kami naman, hindi nagsasalita. Go with the flow lang yan. So maybe, kasi ilan lang ba sila sa minority? Escudero, Cayetano, Villanueva, Go, De La Rosa. Si Amy Marcos kasama ba? Sige, sabihin na si Amy, si Marcoleta, Estrada, or kulang nga sila, siyam lang eh. So, hindi uubra ang minority. Dito nga po sa majority. So, I think, mga minamahal, go with the flow na lang itong si Robin Padilla. Pero, nakakapagtaka yung kanyang pagpuri. Parang bigla siyang naging from action star to mediator ang atake. Di ba parang naging ganun siya? Kasi kung matatandaan natin ang past history ni Robin Padilla, siya yung literal na, palaban, kuno. Pero totoong maingay. Oo. Yun yung ano talaga sa kanya. Maingay tapos tagapagtanggol. Oo. Ng kanyang kubol ng kanyang kampo. Pero ngayon parang nasa scene mode. Sa GC. Itong si Robin Hood Padilla. Tapos biglang ang atake. Magpasalamat tayo kay Ping. Dahil siya muli yung magiging tagapangulo ng chairperson Blue Ribbon Committee. Wow! Naks naman! Pero to be honest with you guys, si Ping Lacson, kilala talaga yan sa pagiging independent. May mga times na opposition yan, may mga times na centrist, may mga times na silent critic. 'Di ba? Iba-iba yung mode din naman ni Ping Lacson. Pero si Ping Lacson is totally an great investigator. Pero ito yung nakakapagtaka. May amnesia ba? Amnesia.
itong si Senator Robin Hood Padilla sa mga naging hearing before. Kasi dati tumatayo siya bilang laban, 'di ba? Laban kontra sa administrasyon. Automatic kontrabida yung kanyang act eh. Pero ngayon, parang sa kanyang paningin, bida na itong si Ping Lacson. Ano, meron na namang bagong script? Ha? Parang ginagawang action movie ni Robin Hood Padilla, mga minamahal ang elements ng ng Senado. Pansinin ninyo. So, ang Blue Ribbon Committee, mga minamahal, ay yan yung pinakamaselang parte ng Senado. Kasi, to be honest with you, mga minamahal, dyan iniimbestigahan ang mga anomalyang kinasasangkutan ng gobyerno. Kaya talagang sobrang matindi ang laban kung sino man ang mauupo dyan. Kasi kung sino ang chairperson, hawak niya ang direksyon ng investigasyon, 'di ba? Kaya nakakagulat na thankful itong si Robin Padilla dito kay Ping Lacson. Na nakakapagtaka lang. Baka mabisto kayo niyan. Ha? Be careful what you wish for. 'Di ba? Sino kaya tinutukoy niyang mas mabuti na lang na si Ping kaysa sa ibang senador? Sino kaya tinutukoy niyang pinapatamaan niya dito? Si Marcoleta kaya? 'Di ba? Kasi sinabi niya na ibang senador lantaran ng kulay sa politika. Kilala naman natin na si Marcoleta lantaran yung kanyang kulay dito sa politika, 'di ba? Mga minamahal. Abay parang meron siyang patama, 'di ba? Kanino kaya? Para kanino yung kanyang patama? Sa oposisyon ba? Or baka sa sarili niyang mga kaalyado na literal na nakikita natin yung kanilang mga kulay? 'Di ba? So, bumabaliktad na ba? Itong si Robin Padilla. Medyo suspicious lang yung kanyang mga binitawang statement. So, hindi natin maiwasan na marami talagang magtatanong dyan. Bumaliktad na ba, Mima, si Robin Padilla? Hindi natin alam. Kasi yung politika sa Pilipinas, hot and cold. Pero yung tinawag niya na let's calm down and throwing a mud na magte-think siya kay Ping Lacson, absolutely na mukhang merong nangyayaring rego doon sa loob ng kanilang circle. Kasi alam naman natin 'di ba, na kahit kapag walang away diyan, nagtatanggol-tanggulan yan sila, defend sila ng kanilang bawat sarili. Pero sa nakikita ko, mukhang may binitawan na itong si Robin Padilla. Ngayon, ang tanong natin, nasaan na kaya si Rodante Marcoleta? Kasi kung dati meron siyang tinatag na team, Robin Padilla, yung mga parehas na mga DDS sa mga palaban, abay bakit parang ngayon naging defender na ni Ping Lacson itong mga doggies na to, katulad ni Robin Padilla. 'Di ba, mga minamahal? So, parang ginost na, no? Ni Robin Padilla itong si Marcoleta. Anyway, syempre mukhang nakikita ko na umiiwas. Feeling ko lang, baka dumidistance kasi ayaw niyang madamay sa mga flood control issues anomalies. Lalo na sa fake witness controversy na si Gutesa. Kasi si Marcoleta sobrang init ngayon sa mata ng publiko, 'di ba? Kasi yung controversial, mga minamahal, na kay Gutesa, tungkol nga po dito sa politically motivated testimonies. So, kahit pa paano, nag-iisip din, siguro, itong si Robin Padilla. Kaya gusto niyang, baka maybe, gusto niyang linisin ang kanyang imahe. Biglang neutral mode ang kanyang atake, 'di ba? Kasi kung titingnan natin sa mas malalim na lens, mga minamahal, maaari namang hindi lang ito simpleng pagbaliktad. Maaring damage control move na to ni Robin Padilla. Kasi kung patuloy siya na mang-iintriga sa Blue Ribbon, abay baka madamay pa ang ibang kapareho niyang minority bloc, 'di ba? Na kung saan si Ping Lacson, mas maganda din naman. Kasi totally, yung reputation ni Ping Lacson bilang investigative and bilang merong integrity, abay, mas loud and proud na safe yung Blue Ribbon Committee. So, anyway, nakakapagtaka lang, 'di ba? Kaya mga kababayan, wag na tayong magtaka kung itong si Robin Padilla ay sala sa init, sala sa lamig. So, baka political timing lang ang kanyang ginagawa. Pero nakaka-proud yung ganitong changes ng mindset. Yung parang nauntog ka, tapos pinukpok yung ulo mo, tapos biglang nagkaroon ka ng realization, 'di ba? So, tandaan, mga minamahal, sa politika,
ang katahimikan minsan, hindi yan hindi kalmado ibig sabihin. Minsan nagkakalkulado na yan sila kung ano yung mangyayari in the future. So, stay tuned, mga minamahal, and we were waiting for the next episode. Baka si Robin Padilla na ang maging mediator dyan. Hindi lang natin sure, diba? Yes, alright. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!